So, ang title po natin ngayon is, What's Blurred? Blurred kasi kanina. What's next? Okay, no? Sa Tagalog is, ano ang sunod? Diba? Ano yung kasunod? Mababasa natin sa Lamentations 3, verse 21 to 23. Ayan. So, bakit nga ba parang what's next? Sa totoo lang, parang, ewan ko kung ako lang po, no? Pero again, nung kagaya nung nabanggit last week ni Pastor Joshua, na parang ang bilis nga po talaga ng February. And March na. Parang gumising ka, natulog ka lang, tapos bukas, di ba? December na. Papasko na agad. So, talagang ang bilis ng mga pangyayari. Ewan ko lang po kung sa inyo, naramdaman nyo. Pero ako personally, parang naramdaman ko ang bilis ng February. No, talagang March 3 na ngayon. And so sobrang parang ang daming nangyari or ang daming mga kaganapan. And parang medyo siguro hindi ko lang siguro napansin. And kahit sa workplace namin, parang yung kahapon, nung Thursday, akala namin Friday na sa sobrang bilis. So, ang dami lang na pangyayari. And parang first time ko pa rin dito na tumatayo. Ayan. So, sobrang daming pangyayari, parang hindi ako masyadong aware sa mga nangyari sa paligid. Ayan, hanggang dun sa nakita ko na lang sa balita na parang last week or last month, may nangyaring sunog po ba yan? No, dito sa Muntinlupa, no? Rizal compound. No, tapos nakita ko lang siya, tapos nagulat ako, may sunog pala. Kaya pala nung parang araw na yon, ang daming naririnig ng mga bombero, mga ganyan-ganyan. Ayun, nakita ko lang doon sa balita, ang daming naapektuhan, tapos ang daming nasunog. Parang sabi doon, 250 na pamilya yung naapektuhan. Tapos sabi doon sa ini-interview na babae, sabi niya, kasi sunog talaga yung two-story na na bahay nila. Sinabi niya doon na parang 3 taon nilang binuo, 3 taon nilang tinaguyod yung bahay para mabuo, para magkaroon silang sarili. Sabay sa loob lang ng 3 oras, nasunog na. So grabe. Tapos meron doon yung mga businessman, mga nagtitinda, sa bakery, parang saglit lang daw, ubos na yung paninda niya. Diba? Hindi dahil sa customer, pero dahil sa sunog. And habang pinapanood ko ngayon, sabi ko, grabe, no? Parang sa isang iglap lang, ganun kabilis nawala. No, tapos tinanong ko, parang ano yung sunod para sa kanila? And then, somehow, ito yung naging message sa akin ng Lord na parang, ano bang next, di ba, sa atin? Siguro mayroon sa atin dito mga na-experience ng pagtatagumpay ng mga challenges, and you need some encouragement, no, from the Lord. And I believe ito yung sa mga mensahe na need din natin marinig. Dahil nung ako mismo, nung na-receive ko to sa Lord is, na-comfort lang ako. And yung tanong nga again, di ba, is what's next after them? Somehow, na-related sa pag-aaralan natin ngayon sa Lamentations. And so, sabi po sa next slide, ito pong Lamentations, sa Tagalog niyan, is panaghoy. So, pag sinabing panaghoy, ano po ibig sabihin nun? Pag-iyak, pagluha, iba't ibang uri ng kadramahan. Joke lang. Iba't ibang uri ng paghihinag, peace, no? Or brokenness, di ba? So Lamentation is a collection of poems that express the sorrow and the grief of the Israelites. So pag binasa niyo po yung book na yan, diyan yung mababasa yung mga grief ng mga taga-Juda or mga Israelites sa destruction ng Jerusalem. Now, sabi po dito sa next slide, kung mayroon tayo familiar sa atin or commandment sa atin na pray without ceasing, diba? Pag binasa natin yung Lamentation, diyan natin makikita yung tears without ceasing. Now, bakit nga ba sinabi or book na yan na tears without ceasing? Diba? So, sabi kasi dito, itong book na to punong-puno, diba, ng pagluha mula umpisa hanggang dulo. Isa sa mga mababasa natin dyan sa Lamentations 2:11, I have cried until the tears no longer come. My heart is broken. Sabi pa sa next slide, Lamentations 1:2, she weeps bitterly in the night with tears on her
cheeks. No, bitterly. Talagang bitter. Hindi lang yung bastang iyak lang na tulo na may tissue, ganyan-ganyan, nakikita natin. Pero talagang bitterly. Diba? Kagaya kay Peter. For this, sabi dito sa Lamentations 1:16, for these things I weep, my eyes flow with tears. For a comforter is far from me, one to revive my spirit. Next naman is my eyes flow with rivers of tears. So, grabing mga expression. Diba? Parang nasabi nyo na ba yung sarili nyo sa sobrang broken-hearted? Diba? Parang, or nakaranas kayo na, grabe yung pag-iyak ko, parang ilog, rumaragasa. Diba? Pero dito, mababasa nyo, grabe, yung expression nila. Kasi ganun talaga yung naranasan nila. At mamaya malalaman natin. Tapos sabi sa Lamentations 3:49, sabi dito, my eyes will flow without ceasing. Diba? Walang tigil na pag-iyak. Without respite. Diba? Sabi sa Lamentation. Ngayon, bakit nga ba punong-puno, di ba, ng ganong expression yung Book of Lamentations, or itong book na to? Ano ba yung sitwasyon ng mga Israelita that time? Sabi dito by the way, sa context po, no, ang ano po kasi ang Judah or ang Israelites, patuloy sila sa pagtaligod sa Panginoon before mangyari to, before masulat to. No, wina-warningan sila ng Panginoon, pinadala sila Prophet Jeremiah para warningan sila na bumalik kayo sa Panginoon kasi kung hindi kayo babalik sa Panginoon, may isasend ng Lord na empire para i-review kayo, para i-discipline kayo. 'Di ba? At kailangan yung sumama sa kanila or ganito mangyayari. So sa patuloy na pag-warning ng Panginoon sa kanila, sila hindi nakinig. Hanggang sa dumating na nga at nangyari na yung pagsakop sa kanila. At ano nangyari? 'Di ba? Sinakop sila ng Babylon at sinira yung city ng Jerusalem. So, ano nangyari? Ano yung sitwasyon nila? Only the poorest person were left in the land. Okay? So, kung mababasa niyo sila, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, kinuha yung mga magaganda yung katawan, mga malalakas, mga masigla, mga makikisig pa, para gawing manpower ng Babylon. Habang tinira ng Babylon yung mga mahihirap dun sa lupa. Bakit daw? In order that the whole land might not be desolate or hindi mawala ng tao. The king of Babylon gave orders that a few men should be left behind. Okay, so after ng war, alam natin na kukunin lahat ng resources, kukunin lahat ng gamit, walang matitira. Isipin niyo yung mga natira na mahihirap doon, 'di ba? Ano na lang yung hirap na nararanasan nila. Ano pa yung sitwasyon nila? Once full of people and known as great nation. 'Di ba? Dati ang Judah, or pag naririnig na ng mga karatig bansa nila, paparating na yung Israel, ayan na sila, ayan na yung mga anak ng Diyos, ayan na yung bansa ng Diyos, natatakot na sila. Tatakbuhan na sila, o di na nila alam yung gagawin, kasi ang Israel is known, diba, talaga to be a great nation. Talagang kasama nila ang Diyos in every battle. Pero ngayon, diba, itong great nation na to, is yung nangyari. Diba, is nawala ng mga tao. Jerusalem, once full, so full of people, is now deserted. Diba? Isipin nyo, halimbawa, yung Muntinlupa, no? Dami, no? Pag rush hour, traffic, no? Isipin nyo, 5-6 p.m., wala ng tao. Wow, walang traffic. Nakakapanibago. So sila, diba? Sila mismo punong-puno ng tao. At yung sinisimbolize pala ng full of people is a blessing from the Lord. Diba? So sa Bible, mababasa nyo yan, pag maraming mga anak, blessing yan sa Lord. Or pag dumadami yung bansa, isa yun sa mga symbolize niyan is yung blessing ng Panginoon sa kanila. So yung blessing ng Lord is nawala na sa kanila. Ano pa? Yung sitwasyon nila is, sabi sa next slide, is the siege in the city that lasted for 2 years. So ito pa yung sitwasyon nila bago sila masakop, no? Which is parang pinakamalala talaga para sa akin. Kasi ang Jerusalem may walls sila. May harang para hindi sila mapasok ng kalaban. So ang Babylon that time, hindi agad sila makakapasok sa Jerusalem kasi nga may mga walls at may guard. So anong technique na ginawa ng mga Babylonian is pinalibutan nila, diba, yung lahat ng wall na yon para walang makalabas at wala ding makapasok. At ginawa nila yon for 2 years. Diba, isipin nyo, 2 taon walang lalabas o walang papasok na resources. Talagang magugutom yung mga nasa loob. So sabi dito, no source of food for 2 years. So pag walang source ng food for 2 years, eventually yung mga nandun sa loob is magugutom. At mapipilitan silang lumabas o mapipilitan silang gumawa ng masama para lang makakain. Gaano pa kalala yung isa sa mga na-experience nila after ng war or nung war? Sabi doon sa Lamentations 2:11, babies are dying
in the streets. Ganon kalala, no? I have cried until the tears no longer come. My heart is broken. My spirit is poured out in agony as I see the desperate plight of my people. Little children and tiny babies are fainting and dying in the streets. So kaya ang Panginoon paulit-ulit siyang nag-warning, 'di ba, doon sa Judah kasi ayaw niyang mangyari yung ganitong bagay. Pero dahil ang mga taga-Israel o mga taga-Judah hindi sila nakinig, eventually yan ang nangyari, 'di ba? So parang even yung mga bata, even yung mga babies naapektuhan. 'Di ba sa mga war, 'di ba wala naman talagang nanalo pag may naririnig natin ng mga bansa naglaban-laban. Ang pinaka-apektado is yung mga bata. At ito na nga ang nangyari. And in si Jeremiah, habang sinusulat niya to, nakikita niya kung gaano katrahedya yung nangyayari. At dagdag ko lang, no, na sobrang gutom ng mga tao that time, naisulat din, yung mga tao doon, yung iba nag-turn sila sa cannibalism. No, na parang kinain nila yung sarili nilang anak, sarili nilang babies. Diba? So that's the reality na nangyari sa Israel. And lahat yon, diba? Brokenness, pighati, diba? Lahat ng mga sobrang mga pangyayari, talagang nakakatrauma. Kumbaga. Diba? Kaya ganito na lang naisulat ni Jeremiah yung Lamentations. And ano ba yung nararamdaman nila that time? Ano kaya naramdaman nila? What did they feel? Now, they feel what is like on the darkness. Diba? Sabi sa Lamentations 3, verse 2, He has driven and brought me into the darkness without any light. So naranasan nila kung ano talaga yung totoong darkness. Diba? Hindi lang yung basta madilim, hindi lang yung basta walang ilaw, pero yung totoong darkness is naranasan nila. Diba? And somehow sa atin, diba, may mga dark past tayo, and somehow sila rin naranasan nila. Now next is they feel trapped. No? Ano yung trap? Diba? Is parang wala silang escape. Diba? Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kasi lahat ng resources, lahat ng meron sila is nawala. Wala na silang mapagkukunan pa. They feel trapped. Diba? He has walled me about so that I cannot escape. So parang trap. Diba? Ikaw ba minsan parang naranasan mo ba na tayo, o ikaw na na parang trap ka? Hindi mo alam kung saan ka pupunta, sa kanan, sa kaliwa. Mag-move forward ka ba o mag-stay ka na lang? Or stay ka ba doon sa discouragement? Or magpo-focus ka doon sa joy? So, minsan, parang trap tayo. No? Hindi natin alam kung saan tayo papunta. And sila mismo, naranasan na yan ng totoo. Pangatlo naman is, ano pa yung naramdaman nila or naranasan nila? They feel way down. Now, He has made my chains heavy. So, naranasan nila kung gaano yung talagang totoong bigat. Diba? So, pag alam natin, sa atin, pag may bigat tayo na darama, kahit anong encourage natin, kahit anong magandang sabihin sa ating salita, parang, oo, sasaya ka for that moment. Pero pag naalala mo na naman yung bigat na yon, parang hindi ka maka-move forward. And sila mismo, diba, kung tayo ba nasa posisyon nila, makaka-move forward pa ba? Or may tawag dito, may makakapagpagaan pa ba? Di ba, nang nararamdaman natin? Sila mismo, naranasan nila yung bigat. Ano pa? They feel afraid. Di ba? He is a bear lying in wait for me, a lion in hiding. Di ba? So, isa sa mga description na yung mga tao that time, sobrang takot na sila. Hindi nila alam, takot sila kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. Diba? Hindi nila alam kung anong meron. Baka bukas dumating na naman sila, pagpapatayin na naman, or ano mangyayari. So, they are afraid. May mga nakaranas na ba dito na kayo, di ba, na parang every tomorrow na darating, parang natatakot kayo or sa kung ano yung mangyayari, na hindi kayo sure. Di ba? Is ganito, yun ang naramdaman ng mga Judah that time. So, sunod is they feel humiliated. Di ba? Ano yung humiliated? Napahiya, no? So, hiyang-hiya sila. Bakit? I've become the laughing stock of all peoples, the object of their taunts all day long. Again, kaya nag-warning ang Panginoon sa kanila dahil ito yung kakaharapin nila. No? Isa doon is yung kahihiyan. Na sila ay sa mga bansa na kilalang kilala. Sila ay sa mga bansa na malakas, 'di ba, na talaga nagte-take pride when it comes sa pakikipaglaban. Pero ngayon walang natira. And they feel humiliated, 'di ba? Hiyang-hiya sila. 'Di ba sila yung mga object ng tawanan ng mga karatig bansa na ganyan, 'di ba? And tayo ba? 'Di ba? Naranasan ba natin na na ma-humiliate, 'di ba, or mapahiya? 'Di ba? And ayaw natin ng ganoon. Pero sila is naranasan nila 'to ng sabay-sabay. Ano pa? They forgot to feel what happiness
and peace is. Di ba? Parang hirap na, no? Parang nakalimutan mo na paano ngumiti. Bigyan mo kong Colgate. Di ba? Happy. Ayoko niyan, di ko alam yan. Di ba? So, parang nakalimutan niya na. Di ba? Nakalimutan na nila kung ano ba yung totoong kasiyahan dahil punong-puno na nga ng dilim yung nakikita nila. At hindi na nila alam kung ano yung kapayapaan. Di ba? My soul is bereft of peace. I have forgotten what happiness is. Diba? So I say, my endurance has perished, so has my hope from the Lord. So sobrang wala na silang pag-asa, wala na yung parang happiness sa kanila, di na nila alam kung ano yung kapayapaan. Even yung pag-asa nila sa Panginoon is nawala na. Minsan ba na parang na-express nyo na yan, di ba? Sa prayer, di ba, Lord, parang nawawala na ako ng pag-asa. Di ba? Parang ang hirap ng magtiwala lalo na sa ganitong sitwasyon para sa'yo. And sila, naranasan nila yan. And yung Bible, very clear pagdating sa pag-express ng ganitong mga salita. Diba? Next naman is, they feel exhausted. Ano exhausted? So I say, my endurance has perished. Has perished. So has my hope from the Lord. So, diba, pagod na sila. Diba? Sa loob ng 2 years, diba, ng pagtitiis at sa patuloy na pakikipaglaban nila sa Babylon, tas wala nang sources ng food. Parang puro trahedya na lang, sunod. Puro ganun na lang yung nangyari sa kanila. Diba? Siyempre, mararamdaman at mararanasan nila na pagod na sila. And lately, parang kayo ba? Diba, nakaranas ba kayo ng ganitong klase ng pagod? And alam nyo kaya present to sa Bible is because hindi lang sinasabi dito na naging present yan sa mga anak ng Diyos, mga taga-Israel. Pero when we read the Bible, especially these passages, we may talagang makaka-relate tayo na talaga pala na yung mga ganitong klase ng bagay is nangyayari, 'di ba, sa mga anak ng Diyos. Hindi tayo apart, hindi tayo excuse, 'di ba, sa mga suffering, sa mga pagdadalamhati. Kaya may Book of Lamentation. Baka yung mga iba, 'di ba, na kaya sila sumali sa pagiging Christian kasi masaya lang daw, joy. Diba? Which is totoo naman. Diba? Rejoice in the Lord always. And again, I said rejoice. Pero hindi, diba? Hindi tayo exempted sa sufferings at sa mga pighati. Next naman is yung ano pa yung naramdaman nila, they feel the trauma. Diba? After nung war na yun, nung nangyari, at nang nangyari sa bansa nila, syempre, mararamdaman nila yung trauma. Diba? Yung mga nakita nila. My soul is continually remembers it. Parang meron ba kayo na parang bagay na gusto nyong kinakalimutan tas biglang random moment, di ba? Bigla nyong maaalala. Tas parang nanginginig kayo, hindi nyo alam gagawin. Na yun yung trauma. And sila mismo, di ba? Hanggang nung dulo, hanggang nung lumipas na yung generation na to, naalala nila yung nangyayari. Di ba? So, ganun yung trauma. Na mismong si Jeremiah or mga Israelites, naranasan. Di ba? Yung grabe yung nakita nila. And sabi dito sa next slide, if you were in their position, kung nasa posisyon ka daw nila, halimbawa lang okay, what do you think you would feel? Diba? Ano daw yung mararamdaman mo? Diba? Ano kaya yung parang iisipin mo? Diba? Kung nasa posisyon ka nila. Parang mapapatanong ka ba na sabi dito, na is there still something good, diba, that will happen after all of this? Sa lahat ng trahedya na yon, sa lahat ng war na nangyari, sa lahat ng labanan na yon na nangyari sa Israelites at sa Babylon, lahat ng mga na namatay, lahat ng mga nawala, lahat ng mga resources na inangkin sa kanila, kinuha sa kanila, as in, walang natira. Diba? Kundi yung damit na lang nila nasuot nila. Para bang may mangyayari pa rin bang maganda after ng mga bagay na to. Diba? And maaaring ito yung mga tanong natin, diba? Dati pa or even ngayon, diba, na after ng mga nangyari or mga nangyayari sa buhay mo, diba, may maganda pa kayang magiging dulot to, magiging bunga to, diba? Or may maganda pa kayang mangyayari. Diba? So, si Prophet Jeremiah, sa kabila ng lahat ng expression nun, sa lamentation na paghati, diba? Sinulat niya yung book na to at may nilagay siya doon na hope, diba, na message. And sa kabila, sabi dito sa next slide, diba, na in the midst of all despair, he proclaims the message of hope. Diba? And ano yun? The mercies of God endure forever. Sabi dito is yung Lamentations 3:21-24, but this I call to mind, therefore I have hope.
So pag binasa niyo 'yon from beginning hanggang dulo, parang puro expression ng pighati. Pero sa pinaka-heart ng lamentation, mababasa niyo 'to. Diba? But this I call to mind, and therefore I have hope. Diba? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul, therefore I will hope in Him. Sa mga matatagal na dito, alam niyo na tong verse na to. Kasi pag mga nagpi-prayer circle, ano kakantahin natin? As we gather. Di ba? Tapos kakantahin na. So, kabisado niyo na to, and madalas natin nakakanta. Pero sa totoo lang, being honest, ito yung isa sa mga verse na ang sarap laging balik-balikan. No? Kahit bawat umaga, diba, balik-balikan mo siya. No? Kasi bakit? I believe na tayo as human beings, diba, lalo na sa mga nakakaranas ng sufferings or sa mga sitwasyon natin na may hirap. Diba, pag sobrang nakaka-overwhelm na yung nangyayari, may tendency tayo na mag-focus doon. May tendency tayo na ano nang mangyayari. May tendency tayo na doon na lang. Diba? Hindi na tayo mag-move forward or hindi na natin alam kung ano yung gagawin. Pero si Jeremiah, sa kabila ng lahat na expression or itong book na to, sa kabila ng mababasa yung expression ng paghati ng kalungkutan, diba? Meron nabanggit dito na but this I call to mind. Therefore, I have hope. Therefore, meron akong pag-asa. And I believe gusto ng Panginoon, di ba, that despite or lahat ng mga nangyayari sa inyo ngayon, ang isa sa mga message ng Lord sa atin is tingin tayo sa Kanya. Di ba? Tingin tayo sa mercy niya. Tingin tayo sa pag-ibig niya. Di ba? Minsan, parang kagaya ni Peter, habang naglalakad sa tubig, Lord, punta ako dyan sa'yo kung nasaan ka. Diba? Eh, nung nakafocus siya kay Jesus, tuloy-tuloy siya sa tubig. But nung na-distract siya, lumubog siya. And somehow, I believe na may mga parts sa buhay natin or mga nakakaranas ng ganito, nadidistract tayo. Diba? At ang message natin ng Lord right now is to remember, diba? Yung mercy niya and yung pag-ibig niya. Diba? So, pag-aralan natin yung Lamentations 3, verse 21 to 23. Ano ba yung sinabing, but this I call to mind? Ano ibig sabihin nun? Yung praising na to is literally means turn back. Diba? Or return. Pag sinabing repentance, no turning back. Pero sa Bible, diba? Call to mind. Ang isa sa mga dapat na binabalik-balikan natin, kung meron man, is alin? Is yung faithfulness at yung mercy ng Diyos sa buhay natin. Diba? Sa lahat ng naranasan niya, sa lahat ng mga nakita niya, sa lahat ng parang trahedya nakita, ano yung naalala niya. Diba? Sabi dito, remember the love of God and His mercy. Pag wala ng pag-asa, parang nasa doon na sa pinakadulo ng buhay. Parang ano yung magiging hope ng isang Christian. Diba? The steadfast love of the Lord never ceases. Diba? Na even si King David, nandun siya sa pinaka-peak ng pagiging hari niya. And then suddenly, bigla siyang bumagsak dahil nahulog siya sa temptation. And then ano yung naging hope niya? Diba? Na alam niya yung Diyos is merciful. Alam niya na yung Diyos gusto pa rin siyang patawarin. Diba? At next, sabi dito, it is the Lord's mercies that we are not consumed. Diba? Because His compassions faileth not. So, ito yung KJV ata na translation ng isa, ESV. So, ang parang mas alam lang natin is the steadfast love of the Lord. Pero yung isang translation dyan is, it is of the Lord's mercy, no? That we are not consumed because His compassion faileth not. No, ano ba yung mercy? Diba, na word dyan? No? Ano ba yung meaning niyan? Sa Hebrew word, it is kasad. Diba? Ano yung kasad? Diba? God's covenant love. Diba? Ito yung pangako na pag-ibig ng Diyos. It is the loyal love. Meaning yan, I'm going to stick by you and I'll be with you. Sabi dito, it is a very expressive word that conveys all the ideas of love, grace, mercy, faithfulness, goodness, and devotion. No? Pinagsama-sama. So, in other translation, it is the word loving kindness. No? So, inulit-ulit daw yan sa Old Testament ng 30 times. No? So, ganun ini-emphasize ng Diyos yung loving kindness niya sa bawat isa. Diba? So, ayun ang meaning ng mercy. No, na I'm going to stick with you, kahit anong mangyari, I'll be with
you. It is a loyal love of God. Parang wala kang, kahit gusto mo siyang, Lord, wag mo na ako mahalin, Lord, wag na, ganito, ganyan, di ba? He will stick with you. Kasi ganun ang mercy ng Panginoon. Next, this is the word, pictures God as the divine lover of men. Diba? So, He is the divine lover of men. Sunod naman, yung una is yung mercy, is yung kasad. Sunod naman is yung compassion, which is in the Hebrew word is rakam. Diba? Or rakam. Diba? So, love has no because. Now, it is a love that simply exists for no reason at all, other than it is something that is natural. No? Bakit mahal ka ng Panginoon? Diba? Or bakit mo ba ako mahal? Yan, madalas sa akin tinatanong yan. Bakit mo ba ako mahal? Sabi ng wife ko, wala nang reason. Diba? Huwag ka na humingi ng reason. Lagi niya, everyday, nire-remind, tinatanong niya ako, bakit mo ba ako mahal? Bakit mo ba ako mahal? So, ako, basta mahal kita. Walang reason. So, lagi niya akong tinatanong ng ganyan, and personally, no, nang hirap sagutin. Bakit nga ba? Diba? Bakit? Kailangan ba na reason? So, baka hindi tayo matapos pag nagbigay na reason. So, ganun. Ang Diyos, diba, pag tinanong mo siya, ano ba reason? Bakit mahal mo ko? Diba? Baka, ang same thing, yung sasagot ng Lord is because there's no reason at all. Diba? Hindi dahil mayaman ka, hindi dahil mahirap ka, hindi dahil pogi ka, or hindi ka ganun kagwapuhan or kagandahan, hindi dahil ang bango-bango mo, or hindi ka ganun kabango, or hindi dahil sa naliligo ka araw-araw o hindi. Diba? Walang ibang basehan ng Panginoon dahil siya ay pag-ibig. God is love. There's no reason at all. At mahirap, no, pag may reason ang Panginoon, pag minahal ka niya. No? Dapat attend ka Sunday, perfect. No? Isang taon. Naku, hirap nun. Kaya tuwing February lang tayo mahal ng Panginoon. Ang hirap nun. Diba? So, ano nga ba? Yung parang isa pa sa mga picture para mas maintindihan natin kung ano tong compassion na to, yung rakam. But as a mother with her newborn baby in her arms. So, ayan daw yung sa mga picture ng compassion or ng love ng Panginoon. Why does she love that little thing? No, grabe no, little thing, sabi sa baby, that gave her so much pain to birth. Diba? Parang kagaya daw ng pag-ibig ng isang ina. Diba? So, parang akala natin yung love ng Diyos is parang laging sa tatay lang, no? Kasi God the Father. But hindi, ang pag-ibig ng Diyos ay mapipicture din natin sa pag-ibig ng isang ina. Sino dito yung mga nanay? Siyempre, lagi nandito sa side and may ilan dito. So, di ba, parang kayo ba mga nanay, di ba, parang nung tawag dito, nung pinanganak nyo ba yung mga anak nyo, di ba, parang salamat sa Diyos. Umalis ka na, di ba? Wala ka na, di na kita dala-dala dito sa sinapupunan ko, di ba? Bakit daw, parang mahal ng ina yung anak nila kahit ang ginawa lang naman ng anak nung nabuo sila is pinahirapan yung nanay maglakad, di ba? Kasi ang bigat, di ba? Or ibis na makain ng favorite ng mga pagkain yung nanay, hindi nila makain, no? Kasi may baby, di ba? At ikaw nagdahilan kung bakit ganito ko lumaki, di ba? Ganito ko, sabi sa akin dati, ganito ko tumaba. Ikaw dahilan, di ba? O kaya, ikaw ang dahilan kung bakit laging masakit siyang ko. Lalo na nung pinanganak kita, sobrang nasaktan ako. Ganon. So, bakit ba ganon yung pagmamahalan ng magulang, di ba? Di ba? Sa kabila ng lahat ng pain na dinulot ng baby na yon. Di ba? Pag na-release na yung baby sa sinapupunan, di ba? Anong gagawin ng nanay? Sasabihin ba ng nanay, layo niyo yan sa akin? Hindi. Tabuin niyo yan? Hindi. Diba? Ano ba yan? Kadiri. Di ba? Hindi. Pero sabihin ng nanay, di ba, nasan yung baby ko? Nasan yung anak ko? Tapos, gusto niya agad hawakan. Gusto niya agad makita. Di ba? And tatanungin natin, bakit iniibig ng nanay yun? Wala eh, kasi baby ko siya eh. Anak ko siya. And ganun yung pag-ibig ng Diyos. Yun yung sinasabing compassion dito. Na kahit madalas, tayo yung nagiging reason ng heartache ng Panginoon. Parang dahil sa mga ginagawa nating kasalanan, ginagawa nating mga pagtalikod, di ba? Minsan tatanungin natin, Lord, bakit mahal mo kami? Diba? And madalas sagot sa atin ng Lord is, dahil anak kita. Diba? And dahil God is love. Diba? We love because He first loved us. So, dapat ata yung message na to nung February. No? So, balik na lang tayo sa February. So, ganun ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang isa sa mga naalala, di ba, ni Jeremiah, na yung mercy ng Lord, di ba, na that the Lord will stick, di ba, sa kabila ng nangyari. And the Lord will have compassion. The Lord will still love us sa kabila ng pagtalikod namin sa Kanya. Ngayon, start tayo.
pag-aaral natin dito is yung the nature of God's mercy sa point 1. So, ano ba yung nature ng mercy ng Diyos? Umpisa nito is, sabi dito is abundant. Diba? For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you. Sabi dito, a person's love has limits and diminishes, especially in frequent trial. Naniniwala ba kayo na yung pag-ibig natin limitado lang? Diba? Naniniwala ba kayo? Diba? Madalas sa atin, diba? Minsan sinasabi, hindi, mapagmahal ako. Diba? Punong-puno ako ng pag-ibig. Diba? Sige nga, diba? 10 beses kang lokohin. Diba? 10 beses kang pagsinungalingan. Minsan nga sa mga LG dito, diba? LG leaders. Diba? Parang, sige, okay, tama na yan, nasabihan mo na isa. Inulit pa, 3, 4, 5. Parang naubusan na ako ng pag-ibig sa iyo. Parang ganun. Or kaya sa mga, dito sa mga magkakaibigan, parang, sige, okay lang yun. Wala yung ano sa'yo. Ngayon lang naman yan. Inulit-ulit. Diba? Siyempre, may parang baso lang tayo. Diba? Na parang limit. Diba? Na kung ano yung kaya nating ibigay na pag-ibig. Pero isipin nyo, no? Ang Diyos, yung pag-ibig niya, abundant. Diba? Kaya ang gusto ng Panginoon is, diba, pag nagkakasala tayo o nagkakamali tayo, is tumakbo tayo agad sa Kanya at humingi ng kapatawaran. Dahil yung pag-ibig ng Diyos is abundant, na hindi kagaya ng sa ating mga tao lang. And kaya tayo, mga tao, pag naubusan na ng pag-ibig, saan tayo dapat tatakbo? Diba? Sa Panginoon. Dahil siya yung source ng pag-ibig natin. Dahil kung yung mga natitirang pag-ibig natin dito, bibigay natin, wala yan, kukulangin. Diba? Kailangan bumalik tayo sa source ng love. Sunod, ano pa yung nature ng God's mercy? It is available. Diba? Ano ba yung available? The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. Diba? God's mercy is available to all. Diba? So, pag sinabing available sa lahat ng uri ng tao. Now, no matter what kind of person or no matter how sinful. As long as that person is handang lumapit sa Lord at mag-repent ng kasalanan niya, diba? The mercy of God is available to him. Diba? No matter how of a failure, diba? Minsan parang nalabelan ka na failure ka, wala kang kwenta, ganyan. Pero hindi yon isa sa mga aspeto or mga bagay na makakapagpabago sa pag-ibig ng Diyos. Diba? Hanggat tayo mismo, kung anong uri man yung past natin, anong meron man tayo dun sa mga nakaraan natin, diba? Pag tayo lumapit sa Panginoon, available yung mercy niya. Diba? And isa to sa mga nakakalimutan ng mga taong mga nag-backslide, mga Christian, mga believer na wala na sa Lord. Diba? Sobrang dark na, sobrang intense na nung nagawa nila. Hindi na nila ma-imagine na magagawa nila yung mga ganung bagay, pero nagawa nila. Sobrang nahihiya na sila. Diba? And parang naisip nila na na yung mercy ng Lord is hindi na available sa kanila. Pero sabi ng Lord is that hanggat may oras pa, diba? The grace keeps on counting, lumapit at lumapit ka sa Kanya. Dahil again, yung mercy ng Lord is abundant. Diba? Ano pa? Assured. Pag sinabing assured, the Lord is good to all and His mercy is over all that He has made. Pag sinabing assured, parang, yung assure, dun sa, yung assure, ibig sabihin, sigurado. Or may assurance. Diba? Bakit? Diba? Alam niyo yung parable of the prodigal son. Diba? Sabi niya doon is nung kinakain na lang niya is yung pagkain ng mga baboy kasi wala na siyang pera, wala na siyang kakainin. Diba? Babalik na lang ako doon sa aking ama at magiging servant na lang ako. Diba? Ano yung assurance niya na pagbalik niya, tatanggapin siya ng tatay niya. Pero nag-decide siya bumalik. Pagbalik niya, doon natin makikita sa parable na describe ang Diyos na tumatakbo. Diba? Doon lang time na yun, makikita natin na dinescribe sa parable na ang Diyos tumakbo. Tumakbo para salubungin yung anak niya. Diba yung akala ng anak niya is tuturing lang siyang slave or servant lang. Pero yung ama or yung Diyos mismo, diba, tumakbo siya para i-receive yung anak niya. And ayun yung assurance na meron tayo.
Diba? Na despite ng lahat ng mga nararanasan, lahat ng mga pagkakamali, lahat ng mga nagawa nating mga bagay na alam nating hindi tama sa mata ng Diyos, may assurance tayo na kung babalik tayo sa Kanya, babalik siya sa atin na tumatakbo pa. Diba? Imagine niyo no, talagang sasalubungin tayo ng Panginoon. Dahil ganun ka-merciful ang Lord. Diba? Kaya nga may nabuong kanta na When God Run. Diba? Pag tumakbo ang Diyos sa Tagalog. No? Tumakbo ang Diyos in the time na kung saan i-receive niya ang kanyang anak. Okay? So, next, mabilis lang to. Ayan. So, number 2 is the timing of God's love. Yung una is yung the nature of God's mercy. At yung pangalawa naman is the timing of God's love. Ano ba yung timing ng pag-ibig ng Diyos? Sabi dito sa una, it is daily. Diba? Sabi nyo nga, daily. Daily. Then the Lord said to Moses, Behold, I am about to rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a day's portion every day, araw-araw, that I may test them whether they will not walk in my law. Diba? And alam natin yung mga Israelites that time na nasa Exodus pa lang sila. Parang nasa exile pa, kakalabas pa lang nila ng Egypt, 'di ba? Parang wala silang ibang source ng pagkukunan ng pagkain kundi yung pagpo-provide ng Lord. At sa kabila ng anong ginawa ng mga Israelites, 'di ba? Sabi dito sa next slide, the Israelites said to them, If only we had died by the Lord's hand in Egypt. 'Di ba? There we sat around post and meat and ate all the food we wanted. But you have brought us into this desert to starve this entire assembly of death. Diba? So, ganun ka-merciful or ganun yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Na sa kabila ng pagrereklamo ng mga Israelites na bakit ganito? Bakit dapat inayaan nyo na lang kami na magstay sa Egypt? Diba? Inayaan nyo na lang kami na doon na lang sila matapos. Or nyo pa kami dinal dito at magugutom lang din naman kami. No? So, para sa kabila nun, diba? Anong ginawa ng Lord? Nag-provide ang Lord ng mana. Diba? Nag-provide ang Lord ng pagkain para sa kanila, bread from heaven, na araw-araw nilang kakainin. Diba? The love of God is not seasonal, but daily. Flowing like a steady stream that nourishes our soul every moment of every day. Kagaya nga ng sabi ko kanina, is nakakatawang isipin na yung pag-ibig ng Diyos is hindi lang siya seasonal. No, pag everything is going okay, everything is all right, 'di ba? Ayan, mahal ka ng Diyos, 'di ba? Pero ang pag-ibig ng Diyos is daily. Ba kaya nga napakasarap na pagagising mo sa umaga sa kalalapit dun sa Diyos na alam mong pinakamamahal ka. 'Di ba? Kasi nga dito, ang pag-ibig ng Diyos is daily, hindi seasonal. So next is timely. 'Di ba? Timely, sabi dito, I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. He drew me up from the pit of destruction, out of the mire bog, and set my feet upon the rock, making my steps secure. So, sino nakalala dun sa story nung yung pag-resurrect kay Lazarus? Diba? So, ang pag-ibig ng Diyos is timely. Diba? When He works, diba, it is always in perfect timing. Diba? Bakit? Diba, alam natin na naghintay si Jesus. Diba, nung mangyari talaga kay Lazarus na mamatay siya. Kaya nga pagbalik ni Jesus, 4 days after ata yan. 4 days after nang mamatay ni Lazarus, bumalik si Jesus. Pero alam ni Jesus na before pa lumipas yung mga araw, alam niya na wala na si Lazarus. Pero nag-antay siya ng mga araw na lumipas para bumalik. At sabi ng kapatid niya, Lord, kung nandito ka lang, kung naparito ka lang, hindi sana nangyari to kay Lazarus. In other words, sinasabi nung babae sa kanya, Lord, kung dumating ka lang dito sa time na to, diba, dito sa araw na to, itong oras na to na gusto ko or gusto namin, hindi sana nangyari to. Pero may purpose si Jesus kung bakit inantay niya lumipas yung araw na yun bago siya bumalik. Para ipakita or ma-demonstrate yung glory niya. Diba? May demonstrate din yung pag-ibig niya. And minsan sa buhay natin, parang sa mga pinagtatagumpay natin, diba? Parang gusto natin agad na, Lord, ngayon na. Diba? Lord, kung pwede lang, matapos na ngayong araw na to. Ngayong Sunday, tapos na. Diba? Lord, kung pwede lang, wag na magpatuloy yung mga ganitong pagdadalamhati, mga pagtatagumpay. Ayoko na, Lord, ngayon na, Lord, kumilos ka.
Diba? Kaya minsan sa mga nawalan ng relatives or nawalan ng close family sa kanila, Lord, bakit ngayong oras pa? Bakit ngayon pa? Hindi ito yung right time. Diba? Pero ang Lord, diba, lagi siyang in the right timing. Diba? Nung binuhay niya si Lazarus, na-demonstrate yung glory ng Panginoon. Diba? And sabi dito sa next slide, for while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. Diba? Laging perfect time, kumilos ang Panginoon. Madalas lang tayo nagmamadali. Madalas lang iniisip natin na, Lord, ito na yung right timing, ito na yung right day para kumilos ka. Ang daming tao. Yeah? Or ang daming Diba? So, ito na, Lord, dapat kumilos ka na. Pero, di ba, ang Diyos, iba yung timetable niya. At hindi yun the same sa timetable natin. Kaya huwag tayong madi-disappoint. No, in that very time, kung sakaling nag-pray ka, tapos, Lord, bakit ganun? Wala nangyayari. Di ba? May timing ang Lord. Di ba? And even sa pagde-demonstrate ng pag-ibig niya, it is very, at the right time. Di ba? So, God's timing is perfect. He carefully and thoroughly designs a plan to demonstrate His love. Now, God's plan is like the coming together of 100 instruments in an orchestra to make beautiful music. God deliberately and precisely orchestrates every event of our salvation. Diba? Kaya nga sabi sa Romans 8:28, tama ba? Diba? All things work together for good. To them that love God and to them that is called according to His purpose. Diba? Parang hindi mo man makita kung paano mag-turn out sa something good yung nangyayari. But sabi ng Lord sa salita niya, all things work together for good. Diba? As long as you're in His Word, as long as you are walking, diba, sa Diyos, diba, He will turn that into good. Diba? Sabi nga ni Joseph nung testimony niya doon sa mga kapatid niya, diba, you meant it to me for harm. Diba? Kasi binenta siya ng mga kapatid niya. Yung mga kapatid niya na yon, sabi niya, ginawa niyo yan kasi gusto niyo ako ma-harm. Pero hinayaan ng Panginoon na mangyari yan sa akin kasi He meant it for good. Diba? Kasi may prophecy na sa buhay niya. And somehow sa atin, sa mga buhay natin, para bang yung pangako ng Diyos na pinangahawakan natin, opposite yung nangyayari. Diba? I will prosper you. Diba? Or binigyan tayo ng vision ng Lord na ganito yung gagawin ko sa buhay mo. Pero opposite yung nangyayari. Diba? Huwag tayong mapagod, huwag tayong tumigil, huwag tayong mawalan huwag tayong ma-discourage. Bakit? Kasi the Lord always meant it for good. Diba? And eventually, it will turn into something greater na mas inaakala pa natin. Diba? And sunod, eternally. Diba? Ang pag-ibig ng Diyos ay eternal. Diba? Give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Give thanks to the God of gods, for His steadfast love endures forever. And ito yung isa sa mga napakagandang panghawakan na pangako na ang pag-ibig ng Diyos ay sa walang hanggan, walang katapusan. Diba? It is eternal. Because the God that we are serving is eternal, His love is eternal. Diba? Kagaya mula pag nandito tayo hanggang sa makasama natin siya, diba, iibigin tayo ng Diyos. Isipin niyo yun, no? Na for forever, diba, mararanasan natin yung love ng Lord. May mga na-experience dito na they are unloved sa family or sa mga magkakaibigan or paulit-ulit mong naranasan na parang hindi ka iniibig ng mga nakakasama mo. Diba? Dahil ganito ka daw, ganito ka dyan, ganyan ka. Pero ang Lord, diba, ito yung isa sa mga promise niya na if His Spirit is in you, diba, mararanasan mo yung pag-ibig ng Diyos. And we will experience it eternally. And lastly, is yung the faithfulness of God. So yung una is yung mercy, pangalawa is yung compassion, and yung dalawang word na yon is sa mga meaning nun is love. At ang pangatlo is yung faithfulness ng Diyos. Ano ba yung faithfulness ng Diyos? Diba? Sunod is, God is consistent. Diba? Pag sinabing consistent, tuloy-tuloy talaga. As in, hindi siya nagbabago. Or hindi bumababa, hindi lumalaki. Consistent siya. Diba? The works of His hands are faithful and just. All of His precepts are trustworthy. Diba? Consistent saan ang Diyos? Diba? Consistent sa works niya. Diba? He is consistent saan? So promise to bless His people. Sabi sa Philippians 4:19,
And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Diba? So, isa sa mga pangako ng Diyos na magiging faithful siya sa pangako niya. Diba? At faithful siya sa pagbe-bless sa mga anak niya. Sunod is He works on their behalf throughout all of their lives. Diba? So, kagaya ng Lord, diba, na hanggang ngayon, at the very present time, He is still working in our lives. Minsan parang naisip natin, parang pagod na tayo, diba? Parang may ginagawa ba yung Diyos talaga? Diba? Sa present timing na to, sa nangyayari ngayon, may ginagawa ba talaga ang Lord? Diba? Parang isipin na lang natin na na talagang tayo makipagpalit tayo sa posisyon ng Lord. Diba? Kung ano yung dinanas niya doon sa cross. Masasabi mo ba na walang ginawa ang Panginoon? Diba? Kasi everything is finished, sabi ng Lord. Diba? At hanggang ngayon, diba, nag-work siya. Minsan we are just blind pagdating sa pagkilos ng Panginoon, but He is very present. Diba? Kung magkakaroon lang tayo talaga ng sensitivity, diba, sa pagkilos ng banal na Espiritu, malalaman natin kung paano nag-work ang Lord. Diba? So, sabi dito, since ancient time, no one has heard, nor ear has perceived, no eye has seen, any God beside you. Okay. Who acts on behalf of those who wait for Him. Okay? So, sunod, saan pa consistent ang Diyos? He is consistent in His Word. When God makes a promise, He keeps it. Pag nag-promise ang Diyos, diba, tutuparin niya. Sabi sa Hebrews 10 verse 23, let us hold tightly without wavering, diba, to the hope we affirm. For God can be trusted to His promises. Diba? Ano ba yung pangako ng Diyos na pinangahawakan mo hanggang ngayon? Diba? Ano ba yung binigay sa'yo or yung pag isang ganun lang na aalala mo agad tong pangako ng Diyos? Diba? Na parang ang hirap na ngayon paniwalaan. Diba? Maniwala ka man o hindi, ang word ng Lord ay mangyayari at mangyayari. Diba? His word will not return to Him in void, diba? But it will fulfill its purposes. Diba? So, ang pangako ng Diyos ay hindi lang basta mabuvoid dahil sa mga nangyayari sa buhay mo o sa buhay natin. Diba? But mangyayari at mangyayari siya sa tinakdang panahon ng Lord. Ayan. So, ang bilis, no? So, dito tayo sa conclusion. Ayan. So, sabi dito, bakit nga ba Lamentations yung tawag dito yung parang pinaka napulot kong verse, no? I believe yung Word of God is very enough, no? Sa kabila ng mga sinabi ko sa inyo, mga principle, no? Isa lang talaga yung gusto kong tumatak din talaga sa inyo is yung pangako ng Diyos sa Lamentations 3:21 to 23. But sabi dito, we oftentimes escape the reality of Christian life. No, minsan parang sa sobrang na-peak, doon tayo sa peak, no? Sa parang pinakabundok, iniisip natin na yung Christian life na buhay dapat masaya siya lagi. No, na puro saya, puro tawanan, tas puro ngitian. Diba? Kaya, wag mo ituturo yung masyadong kadrama. Diba? Huwag ka masyadong magturo ng mga ganyan na mga weeping. Actually, nung binubuo ko nga, dapat hindi po ito yung message isasabihin ko. Dapat about sa callousness of the heart. Pero parang somehow, nung narinig ko yung mensahe ng Lord sa buhay ni Kuya Joe, somehow, parang nalid ako na hindi yon yung message, no, for siguro na nililid ng Lord. And isa to sa mga nilid sa akin ng Lord talaga na sabihin sa inyo. Diba? Na parang yung buhay natin, akala natin na porket nakakasama natin is laging nakangiti, diba? Laging masaya, or laging laging may mga pag Mother's Fellowship, pag LG Light Group, or pag Sunday School, di ba? Ang iingay, ang sasaya. Pero sa kabilanan, pag umuwi sila, or pag mag-isa sila, meron silang mga pinagtatagumpayan. Diba? Parang minsan tumatakas tayo sa ganong reality. Diba? Sabi dito, sure, there is the upside in the triumph. Diba? Meron talagang triumph sa buhay ng bawat Kristiyano. Diba? Sure, there is victory. Oh, sure na mayroong victory sa buhay ng mga Kristiyano. Diba? Kasi nga, panalo na tayo. Dahil si Jesus, diba? He is our champion. Diba? And we have the victor in our battle. Diba? Sure na maliliit na problema lang yan. Diba? Minsan malalampasan natin.
Ba sure na maliit lang na issue, huwag ka na umiyak, move on ka na lang agad. Minsan may tendency tayo na huwag na mag-focus sa mga ganyan. Yeah? Or huwag na tayong mag-dwell sa mga ganyan. Diba? Hindi ko naman sinasabing maging dramatic tayo or maging emotional. Or ipakita, diba, kung gaano tayo kadurog, no? But isa lang to sa mga reminders sa atin na we must remember, sabi dito, that Jesus, our joy, our victory, and next slide, the champion of our salvation is a man of sorrows, diba? Acquainted by grief. Diba? Akala natin na si Jesus, diba, parang nandito siya sa lupa. Minsan nakakalimutan natin na nandito siya sa lupa, akala natin masaya lang lagi. No? Puro happy memories. No. Diba? Kung nasa posisyon ka ni Jesus, mas madami yung yung masusulat mong mga pighati, yung mga grief na naranasan niya. Diba? So babasahin ko sa sunod-sunod yung mga grief na naranasan ni Jesus. Diba? Sabi dito, ay rejection. Kaya lumabas ang lahat ng tao sa bayan at pinuntahan si Jesus. At nakiusap sila na umalis na siya sa lugar niya. Diba? Sunod, hindi ba't siya ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Hindi ba't ang mga kapatid niyang babae ay dito rin nakatira sa atin at hindi siya pinaniwalaan? Diba? So, pinaalis siya. Sunod, hindi siya pinaniwalaan. Sunod, nagtayuan sila at ipinagtabuyan si Jesus palabas ng bayan. At nila malapit sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan para ihulog siya sa bangin. So, ang intense nun. No? So, gusto ng Lord is mag-proclaim ng message of repentance, pero ang gusto ng mga tao at that time is ihulog siya sa bangin. Sunod, dahil walang taong gumagawa ng patago kung gusto niyang sumikat. Ito, mga kapatid niya nagsabi nito. Gumagawa ka na rin lang ng himala, ipakita mo na sa lahat. Sinabi ito ng mga kapatid ni Jesus dahil kahit sila ay hindi sumasampalataya sa Kanya. Now, even yung mismong kapatid niya, pagka sa atin pinakamalapit, diba, is hindi naniwala at nireject siya. Sunod, iniwan siya noon din ng mga tagasunod niya at nagsitaka sila. Ito pa isa sa mga masakit, no? Pero alam to ni Jesus ever since na mangyayari. Na pag nandito siya sa lupa, yung mga pinag-investan niya ng oras, ng panahon, di ba yung mga disciples, there will be a time na lahat yun aalis at iiwan siya. At siya lang mag-isa. At that very time, mag-isa si Jesus. Sunod, yet after all that happened, ano ginawa? They cannot stop Jesus from loving. So, hindi nila napigilan na mahalin sila ng Panginoon. So, despite ng lahat ng rejection na naranasan ng Panginoon is, hindi nila napigilan magmahal ang Diyos. Kaya siya yung pinakamalaya, di ba? Kaya nga sabi dun sa preaching ni Derek Prince, ulitin ko lang, na yung mga tao, di ba na umiibig at pinipiling umibig, sila yung mga tao na malaya. Bakit? Kasi walang kayang pumigil sa kanila para umibig. Di ba? Kagaya ng ginawa ni Jesus. No, sa in conclusion, nalala ko lang nung last time, matagal na yun na prayer meeting, last year. Nagre-revival na that time. And parang halos lahat na ata umiiyak, tapos nagtatangs na. Alam niyo naman yan, nanginginig na yung mga drums, ang ingay na. Nag-iiyakan. No? Tapos parang ako, bakit ganun? Parang Lord, parang may kakaiba, parang hindi ako makasabay sa kanila. Parang hindi ako makasabay. Parang nandun na sila, dito pa rin ako. Parang hindi ko maramdaman yung nararanasan nila. And nag-speak na si Pastor Ruth. Parang na-lead siya mag-speak. May mga sinabi siyang mga encouragement. Pero isa sa pinaka nag-light ng fire sa puso ko nun is yung sinabi niya na tawag dito na nabanggit niya na that we need to go back to the gospel. And sa sobrang daming encouragement na sinabi ni Ruth, siyempre nakaka-enlighten. Pero yun ang pinaka nag-strike sa akin. At we should go back to the gospel. Kasi again, diba, sa kabila ng mga nangyayari, I believe gusto ng kaaway na i-distract tayo, diba, na alisin yung mata natin sa gospel. Diba, sa dami ng sides na pwede natin tignan at lahat ng distraction, sa lahat ng mga pagtatagumpay, sa lahat ng mga nararanasan natin. Diba? Parang ayaw ng kaaway na magpatuloy
yung gospel. At ayaw ng kaaway na mag-focus tayo dun sa kung anong ginawa ni Jesus sa cross. Diba? Narinig ko yung mensahe na yon, diba? Yung Lord that time sa buhay ni Pastora. It was enough, diba? Para sa akin, para manatili. Diba? And naramdaman at naalala ko na, the gospel is enough. And I believe ito yung isa sa mga message ng Lord sa buhay ng bawat isa. Diba? Sabi dito is that the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Diba? And right now, ewan ko kung ano bang meron sa bawat isa sa atin. But one thing I know is that gusto ng Lord na tumingin tayo malit sa gospel. Gusto ulit ng Lord na bumalik tayo doon. Yung kumbaga basic man, pero yun yung pinakakailangan natin. What Christ has done, di ba, sa cross. And slowly, di ba, sa patuloy na pagtingin natin sa Kanya kung anong ginawa niya. Di ba, lahat nung meron tayo is when all things that surrounds become shadows, di ba, in the light of Him. Ayan.